Hi guys! Ginanahan na naman ako mag-vlog ngayong araw kaya samahan niyo ako sa mga gagawin ko ngayon. Maaga nga ako nagising niyan, mga 6:30 ata kasi ako maghahatid kay Dylan kasi wala nang gas yung motor. Kaya pagkababa ko niyan ay naghilamos na agad ako at habang tulog si Dane mag-aasikaso muna ako ng sarili ko. Kasi once na nagising yan ay hala, wala nang bitaw-bitaw na naman yan. Sasabi ko na ngayon pagbisita sa center kasi meron siyang bakuna ngayon. Then meron din palengke din ngayon sa Indang kaya pupunta kami doon para mamalengke. Mas prefer nga namin sa Indang pa rin mamalengke kaysa dito sa Naik kasi sobrang layo at saka hindi namin kabisado kapag dito kami sa Naik mamalengke. Pero trinay namin siya puntahan pero hindi talaga namin gusto kaya dito muna kami sa Indang. Tapos nagising na rin si Dane. Alam nyo ba guys, kapag konting alis ko lang dyan habang tulog ay magigising na rin siya. At ang bagong gising, diba? Pinahawak ko na muna yan sa tito niya kasi magi-start na ako ng sasakyan para mapainit na yung makina. Hindi na rin kasama dyan si Eric kasi tinanong ko siya kagabi kung sasama siya pero pagod daw siya at saka puyat. Naintindihan ko naman kasi anong oras na rin na natutulog kasi yung shift niya ay 4 to 12 p.m. AM pala, sorry. Actually guys nga, kwento ko lang, simula nung naglipat kami, hindi pa ako nakatulog ng maayos. Nakakatulog ako pero hindi ko pa siya talaga nababawi kasi tuwing hapon, pag start na yung shift ko, inaantok ako. Feeling ko pagod na pagod agad ako, mag-start pa lang ako ng trabaho, pagod agad ako, ewan ko. Anyways guys, paalis na nga kami niya ng bahay at malilate na kasi si Dylan kaya nagmamadali na ako pero sa sobrang pagmamadali ko, naiwan ko yung papeles ni Dane kaya wala, bumalik pa rin kami kaya mas lalong na late si Dylan. Pero good thing naman, malapit lang dito yung school ni Dylan as in pagkaliko lang or pagkalabas dyan sa village na to ay nandyan agad yung school ni Dylan, nalilipatan niya. Sobrang bilis nga ng panahon, ngayon ko lang nare-realize na grade 3 na nga pala si Dylan at saka nagiging binata na talaga yung kapatid kong dating baby lang. Iniisip ko rin kung tama ba yung pag-aalaga ko sa kanya kasi syempre may baby na ako. Kaya tinanong ko siya last night kung okay lang ba yung school niya, okay ba yung mga kaibigan niya, kung may naging kaibigan na ba siya sa school. Ayun, sabi naman niya, meron daw siya naging friend, isa, lalaki daw. Sabi ko rin sa kanya, maging open lang siya sa akin kasi lagi naman ako nandito kahit sobrang busy ko. Hindi ko siya papabayaan, o diba? Well, kahit may baby naman na ako, siya pa rin yung una kong baby kasi ako nag-alaga dyan. Ay, sus naman. Ayan na nga, pagkadating namin sa bayan, pumunta muna ako dito sa China Bank ng cash out. Tignan naman tong batang to, oh. Kitang-kita. Yan talaga yung paborito niyang spot, malapit sa bintana. Tuwang-tuwa nang nakita ako. Guys, wala na talaga akong pera, pero last money na yan. Sana naman magkasahod na next week, diba? Uy. Ang inspirasyon ko nga ngayon sa pag-work ay yung mga bayarin namin, o diba? After ko nga mag-cash out, nagdiretso na kami agad sa palengke. Doon na kami nagparada sa gilid. Makikita nyo, ayan, dyan na lang kami nagparada para walang bayad. Malapit lang naman yan. Sa kabila lang din yung palengke. Kaya nilakad na lang namin. Kaysa namang magbayad pa kami ng 15 or 20 ata yun. As usual guys, doon na naman ako bibili sa aking suki. Uunahin namin yung gulay para okay na yung gulay na kailangan namin kasi syempre budget din to. 3K yung budget ko. Sobra-sobra nga to pero inisip ko kasi wala talagang palengke malapit dito sa Naik or dito sa village na tinitirahan namin ngayon. So kailangan namin merong stock. Hindi siya katulad sa Indang na kapag may kailangan ka, magmumotor ka lang, papunta lang doon sa kabilang kanto. Dito kasi talagang doon ka pa sa dulo ng walang hanggan makakahanap ng mga kailangan mo. Nga namin pinuntahan itong manok. Ito rin ay suki na din si Eric. Then after namin ng manok, pumili ako ng baboy, pang sinigang, pang adobo, tapos meron akong biniling pork chop. Then dimiretso ako dito. May panibagong ang suki dyan. Ito yung sa tilapia. Laking tipid talaga kapag kilala ka na nila. Dyan ako lagi nabili. Nakakamura ako dyan. Syempre, sobrang bait. Nakakausap mo ng maayos. Ganun lang naman. Pero guys, ang mahal ng mga bilihin ngayon 3K ko. Puro lang yun isda. Syempre, kailangan ng isda na uumay kasi ako minsan sa manok lang eh. Tapos ito, GG, bumili din ako niyan. Halagang 200. Ilang peraso na rin. Itong shrimp na to, inulam namin niya ngayon tanghali. Nagkikrave kasi ako sa shrimp. Nang gusto ko talaga yung mga seafood kaso wala talagang pera. Tapos after namin mamalengke, diretso na kami sa center. Buti nga ngayon din yung bakuna ni Dane. Kung hindi nga ay babalik na naman kami dito para lang sa bakuna ni Dane. Hindi naman tong batang to. Kala mo naman naliligaw lang na bata. Pagkadating nga namin, ayan, kinakausap agad si Dane nung bang magulang. Pinagkakamalan pa siyang babae daw. Kasi tignan nyo naman daw ang puti-puti daw ni Dane. Tsaka mukhang babae. Singkit
Dumikit pa tong batang to. Ito nga nakahawak pa siya dyan kasi akala niya mauhulog siya. Pero happy naman siya sa ginagawa ko sa kanya. 7.1 kilo na nga siya. So ayun, magandang sign yun. Pero sa braso ko parang hindi. Charot! Inaliw-aliw ko nga siya dyan pampalubag loob para mamaya kahit masaktan siya, ito ang tuwa naman siya ngayon. Pero hindi naman pala siya i-injectionan, kundi ang gagawin lang sa kanya ay drop. Oral lang pala yung gagawin sa kanya. Kaya ayun naman, okay naman pala. After nga sa center ay umuwi na rin kami. Dinaanan namin dito yung sleeper ni tita kasi naiwan niya dyan kanina. Akala ko naman kung ano yung naiwan niya, sleeper lang pala. Buti na lang nandyan pa rin yung sleeper at hindi tinago or itinapon, diba? Pauwi na nga kami niyan at si Din ay nakatulog na rin. Sa sobrang pagod niya, syempre, simula nung nagmalengke kami, tas hanggang sa pumunta ng center, hindi yan natulog, guys. Sobrang aliw na aliw din siya kapag nasa labas kami. Tingin-tingin din siya sa paligid. Talagang manang-mana sa ina at dada. Pag-uwi nga namin, sinalubong na rin kami ni Eric. Buti na lang nagising din si Eric na mga oras na yan. Sakto daw pagkadating namin ay kakagising lang din daw niya. So guys, di ko na alam sasabihin ko. Basta sinarado ko na lang yung likod dyan kasi hindi sinarado ni Eric. After mamalengke, syempre mag-aayos na ng mga pinamili. Akala ko si Eric na mag-aayos. So ayan guys, ang mga pinamili ko. Tilapia, bangus para sa sinigang. Tapos Gigi. Sobrang sarap ng galunggong ngayon ha. Ngayon ko lang siya na-appreciate kasi sobrang mahal niya. 200 yan. Ilang peraso lang. Tapos itong tilapia, 200, tatlo. Tatlong malalaki yan guys, kaya pinahiwa ko na lang sa gitna. Then ito naman tong bangus, may pang sinigang, tas may pang prito. Hiniwalay ko na rin siya. Pero guys, sorry, naglag na yung cellphone ko, kaya hindi na pala nag-video. Bye-bye! Thank you for watching!